Ang tunay na pinagpapala ay nagiging pagpapala rin sa iba. Kapag hindi ka pagpapala sa iba dahil sinarili mo ito, ikaw ay nagiging sumpa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay blessing. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapiyastahan ng Birhen ng Guadalupe. At sa ating gospel today, narinig natin yung kwento about visitation. Actually, there are two options. Pwedeng basahin yung gospel about annunciation and then the gospel about visitation. Pinili po natin yung gospel tungkol sa visitation o yung pagdalaw ng ating mahal na ina sa kanyang pinsa na si Elizabeth. At ito ay mahalagang maunawaan natin today dahil tayong lahat ay naghahanap, naghihintay ng mga blessings sa buhay natin, especially that we are in this month of December and we are looking forward na ngayong Pasko ay marami tayong blessings na matatanggap dahil most of the time, kapag pinag-usapan ng blessing, agad ang pumapasok sa atin ay material things like Christmas bonus, 13-month pay, o kaya naman mga regalo ngayong Pasko, pera man yan o material na bagay man yan, o kaya blessing yung good relationships, o kaya naman ay good opportunities. And looking forward na pagpasok ng bagong taon, marami pang mga blessings na matatanggap tayo. Most of the time, pag sinabing blessing, akala natin material things kaagad. Kaya yun yung magandang matutunan natin today as we celebrate the feast of Our Lady of Guadalupe. Kung ano ba talaga yung kahulugan ng blessing with our gospel today. Sapagkat narinig natin sa ating gospel yung pagbati ni Elizabeth kay Maria. Sabi niya, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Pinagpala ka sa babaeng lahat, which means hindi lang po sa mga kababaihan during her time. Kapag sinabing babaeng lahat, ibig sabihin even before her and after her. Pinagpala si Maria from generation to generation. Ibig sabihin si Maria ay pinagpala sa lahat ng babae. Why? Ito yung magandang maunawaan natin. Bakit pinagpala? Bakit blessed ang ating mahal na inang si Maria? It is not because of the material wealth na ibinigay sa kanya ng Diyos.
not because of the position na binigyan siya ng title na Reyna or whatever, or any opportunities na ipinagkaloob sa kanya aside from being the mother of Jesus. Kaya sabi nga ni Saint Elizabeth, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Iyon ang tunay na pagpapala kay Maria. The Jesus in her womb. The God in her. Kaya nga tuwing January 1st, we celebrate the Theotokos or the Mary Mother of God. No? Dahil si Jesus ay Diyos at si Maria ang ina ng Diyos, the Mother of God, Theotokos. She carried in her womb our Lord Jesus Christ. At yon ang pinakamalaking pagpapala, pinakamalaking blessing. Hindi yumaman si Maria materially. She remained as an Anawim, as a poor one of Yahweh, poor one of God, during her lifetime. Why? By choice, because her only treasure was Jesus. Mga kapatid, yung salitang blessing means galing sa salitang benedicere, the good word. At yung benedicere, the good word, yung word na yon is Jesus Himself, the Word made flesh. Ito yung pag-ibig na nagkatawang tao sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At kung ano yung pumuno kay Maria, ito yung blessing, ito yung source, actually hindi lang blessing kundi source of all blessings, source of all graces. Kaya nga, yung mga titles ni Mary ay laging in reference to Jesus. Kapag sinabing Mary is Our Lady of Grace because Jesus is the grace. Or Our Lady of Graces because Jesus is the source of all graces. At itong pumuspos at pumuno kay Maria, ang ibinahagi ni Maria. Ito yung dinala niya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Nang siya mapuspos ng Espiritu ng Diyos at nang siya maglihi, agad-agad dinala ni Maria itong mabuting balita. Dinala ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan, hindi lang kay Elizabeth, hindi lang kay Zechariah, kundi maging doon kay Juan na daladala sa sinapupunan ni Elizabeth. Mga kapatid, it is sharing the blessing because kung ikaw ay pinagpapala, kung ikaw ay pinagpala, ikaw rin ay nagiging pagpapala. Kaya ngayong sa spirituality of stewardship, tayo ay binigyan ng Diyos ng mga pagpapala, ng mga biyaya para gamitin natin sa paglilingkod, gamitin natin sa pagpapaunlad ng relasyon. Hindi ibig sabihin, pag tayo pinagpala, binigyan ng mga blessings, material man yan or spiritual, it means para sa atin lang yon. No. Tayo ay binigyan ng Diyos sa mga pagpapala for us to be a blessing to others. Kaya nga kapag sinarili natin, inangkin lang natin yung mga pagpapala na yon at hindi natin ibinahagi, hindi natin shinare, then those blessings will be a curse. Hindi na siya blessing. Why? Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay may binigay sa iyo, marami ring hahanapin sa iyo ang Diyos. Kaya kapag hindi natin ginamit sa tama, ginamit ng maayos, kapag hindi natin ibinahagi yung mga blessings, mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos dahil sinarili natin, it will be used against us sa last judgment. Kaya nga yung mga pagpapala na meron tayo, we have to be careful. Whatever you have, hahanapin sa iyo ng Diyos yan. Magbabalik, tayo, we will give an account to God. No? Kaya napakahalaga that we identify ano ba yung mga pagpapalang tinatanggap natin. And we have to discern, Panginoon, saan mo ba gustong gamitin itong mga pagpapala na to? How would you like me to use it for your glory? Itong mga blessings, itong mga pagpapalang bigay mo sa akin. I know that this is not only for myself. Pero itong mga biyayang ito, pagpapalang ito, binibigay mo para mapaunlad ko yung aking relasyon sa aking kapwa, mapaunlad ko ang aking sarili para makatulong sa kapwa. It is always
in reference to others. Mga kapatid, napakahalaga na sinasabi ng ating mahal na ina sa araw na ito. If you want to be blessed, be a blessing. And these blessings na tinatanggap natin ay magiging tunay na pagpapala lamang if we learn how to use them to serve others, to use them for the benefit of others, to use them para ang ating kapwa ay umunlad din at mapalapit sa Diyos, makilala ang Diyos. Ibig sabihin, ito ang tunay na kahulugan ng pagpapala. Mga kapatid, always remember, yung mga blessings na natatanggap natin are not only for us. Ang banal na kasulatan ang makapagpapatunay that every blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos are meant to be shared, are meant to be used para tayo maglingkod sa kapwa, para tayo magtulungan, magdamayan, magbigayan. Tulad ni Maria, yung pagpapalang tinanggap niya ay ibinahagi niya kaagad. Nagmisyon, nagbahagi ng kanyang sarili at ng biyayang kanyang daladala. Ito rin yung dalang mensahe ng Birhen ng Guadalupe. Ito yung mensahe ng ating mahal na ina sa ating lahat na sana ay pakinggan natin at gawin natin sa ating buhay. Be a blessing. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan mo kaming makita ang mga pagpapalang aming tinatanggap mula sa iyo. At tulungan mo rin kami na gamitin ang mga pagpapalang ito sa paglilingkod sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.